position sizing, or trade sizing. It's just a fancy way of saying, how much money do I put in this trade? Gaano nga ba karaming pera ang kailangan kong ilagay sa isang trade na ito? Okay, so in this short lesson, titingnan natin ng exact way kung paano natin i-calculate ang trade size natin accurately. So naintindihan natin na ang importance ng golden rule is by now that we should never risk more than 1 to 2% of our trading account on any one trade. Pero paano natin talaga masisiguro na nabibigyan natin ng risk ang 1% sa bawat trade na ating ine-execute? Well, gumagamit tayo ng tinatawag na stop-loss order. A stop-loss is simply just an order placed with your broker that automatically closes a trade if it moves against you and then reaches a predetermined price level that you set. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang isang stop-loss ay i-design upang ihinto ang anumang pagkawala o pagkaubos ng pera natin pagkatapos ng isang certain point. Kaya sa bawat oras na maglalagay ka ng trade, kailangan mo ring maglagay ng stop-loss order. Sa ganoong paraan, if the market moves against your position, it can only move so far before the trade is taken off the table for a small calculated loss. Ang position sizing ay nakalink sa pagitan ng dalawang konseptong ito. Sa tuwing papasok tayo sa isang trade, kailangan nating gumawa ng mabilis na calculation para malaman kung anong laki ng lot size ang gagamitin natin na naaayon sa ating risk parameters. Fortunately, merong ilang mga online calculator at apps na makakatulong sa atin para magawa ito. So ngayon, punta tayo ngayon sa isang chart para makapagbigay tayo ng isang trading example para makita nyo kung gaano nga ba kadali mag-size up ng isang trade. So eto tayo ngayon sa TradingView, Euro-USD. Tuturuan ko kayo kung paano gamitin ng tama yung position size calculator natin. So here it goes. Example, we are looking for short on Euro-USD. Pindutin nyo lang or hanapin ninyo yung short position tool sa TradingView. Once na nahanap nyo na yung short position tool at mailagay sa chart natin, example, we are using OTE or Optimal Trade Entry. Pindutin lang natin yung settings ng short position tool natin. Then, on the settings, we can see a lot of details of a position tool. Here, we have account size kung magkano laman ng pera natin sa brokerage account natin. Lot size, risk, entry price, para sa kung anong price level tayo mag-e-enter ng trade natin. And for the profit level, we have ticks or pips, and yung price ng take profit level natin. And lastly, stop level, or yung stop loss natin. Same with the profit level we have, ticks or pips, and yung price ng stop loss level natin. On the position size calculator, search nyo lang sa browser nyo, myfxbook.com, Forex Calculators Position Size. Don't worry, ilalagay ko na lang yung link nito sa description. Once you open the website, there you will see a currency pair, kung anong currency pair ang gusto ninyong i-trade. Then account currency kung USD ba ang gamit nyo na currency. Account size kung magkano laman ng brokerage account nyo, or yung dineposit nyong pera sa brokerage platform nyo. Then risk ratio kung ilang percent ng account nyo gusto nyong matalo sa isang trade, let's say 1% for our golden rule. Stop loss pips, kung ilang pips yung stop loss natin. Let's say sa settings ng short position natin is 75 pips, then ilagay lang natin is 75 pips. Then sa trade size lots, wag na nating galawin. Since ang gamit ko is standard lot, at kung di nyo maintindihan kung ano yung sa lots, you can watch our previous video called How to Make Money Trading Forex. Okay, now let's click Calculate para makalculate niya yung tamang lot size natin. Then as a result, here we can see na matatalo tayo ng $100 kapag tumama siya sa stop loss natin. Then units, and therefore yung sizing natin is 0.113 lots. So it means ang lot size na gagamitin natin sa trade na ito is 0.113. Since we are risking 1% of our trade, matatalo tayo ng $100 in exchange of 3.21% returns naman kung tatama yung price niya sa take profit natin. Ngayon, minsan kapag nag-login ka sa brokerage account mo, may mapapansin kang kaunting bawas sa nirisk mo sa trade. At eto ay something na kailangan natin i-monitor sa journaling process natin. Now, here are some of the most common causes of excess losses. Trading exotic pairs. So, kung ikaw ay nagtra-trade ng exotic pair, then your probability of a loss is greater than what you predetermined is increased dahil sa mataas na spreads at low volume
that is associated with those pairs because it could cause your order to be filled at different prices to that which you set in the original order. So make sure na iwasan mo ang mga exotic pairs sa pamamagitan ng pagtiyak na ang parehong currency pairs na inyong napili ay ang mga pairs ay nasa 8 major currencies. Slippage, so this is when the broker fills your order for a different price than what you set in the initial order form. Iyan ay isang pwedeng maging mangyari kapag nagtra-trade ka ng exotic pairs. Maaaring may ilang dahilan kung bakit kadalasan nangyayari ito kung mayroon malaking volatility mula sa news event kung saan kadalasang mas mababa ang liquidity. So unfortunately, isa lamang ito sa hindi natin maiiwasang bahagi sa trading, but it's just the cost of doing business at hindi ito magiging pagkakaiba sa pagitan mo na kumita o hindi. Minsan, maaari pa itong maging pabor sa inyo kung ang price ay lumampas sa inyong order ng take profit at i-close ka para sa isang mas favorable price kaysa sa actual mong tinatarget. Ngayon, kung gusto mong malaman kung bakit ang isang particular na trade ay maaaring natalo ng higit pa kaysa sa iyong ni-risk, then you should ask or email your broker with the details at i-confirm nila yun sa inyo at i-explain kung bakit nangyari yun. Pero yun ay isang halimbawa lang ng slippage kaya nangyayari na natatalo kayo ng mas higit pa kaysa sa inyong ni-risk na 1%. Minsan kung nag-risk ka ng $10 tapos biglang matatalo ng $12 or $13. O diba imbis na 550 plus lang 700 plus pesos din yung talo? If i-convert nyo sa peso, kaya for me iwasan nyo na lang yung mga may news event para hindi mangyari na tumaas yung spread. Dahil yung spread kasi ng currency ay lumalaki kapag may news impact. Syempre diba para kumita ng malaki yung mga broker. Rounding error. So this is a human error made in the risk management process. So para maging safe, you should always round your trade size down instead of up. So sabihin natin na your required pip value is $4. Pinakamainan na pumili ng trade size na nag-i-expose sa inyo sa $3.90 per pip, rather than a size that expose you to $4.10. Okay, halimbawa, so kung ginamit mo yung calculator na pinakita ko kanina at sinabi na gumamit ng 0.375 lot, kung hindi mo kaya i-enter yung lot size na may 3 decimal places sa broker mo, then just round it down to 0.37, diba? Rounding down always helps with that because this really can add up over a large series of trades. At ang huli ang karaniwang sanhi ng labi na talo ay maaaring dahil sa broker error. And this is when you're triggered out for a loss when you should not have been. So bihira lang naman yun, especially nowadays, yung mga broker ay magagaling sa mga ganitong bagay. Pero, if you are skeptical about a certain trade, then kontakin mo yung broker, explain mo sa kanila yung details. Kung ito ay isang error sa kanilang side, madalas nire-refund nila yung loss na yun. Pero, again, this is very rare lang mangyari. Kaya hanggat gumagamit ka ng reputable at regulated na broker, napaka-imposibleng mangyari yung ganong bagay. So it's not something you need to spend any time really being concerned or too worried about. Okay. So ayun lang sa lesson natin na to. Hopefully sa ngayon, alam nyo na kung paano gumamit ng tamang position sizing para mabawasan yung risk sa account nyo at magamit nyo yung golden rule natin which is 1% risk or mas mababa pa. So ayun lang, wish you a good luck and a good trade.